Ngayon, may isang abogado ang nagsalita, mga kababayan, laban dito kay Bulldog, aka itong si Mr. 2K, mga kababayan, na si Rodante Marcoleta. Hinggil nga po sa kanyang action, sa kanya pong mga ipinapakita na talagang walang naniniwala, mga kababayan, at very obvious daw, ayon kay Attorney Coyosa, ang ginagawa nitong si Rodante Marcoleta sa pagtatanggol po, mga kababayan, sa mga diskaya, ay halatado ito. Halatado, nabayaran ang loko. Ito, pakinggan nyo. Wait. Delay. Saglit delay tayo eh. Nakita naman ang ebidensya, tinatanggi pa, 'di ba? Oh. Eto pa, mga kababayan, eto na. Sa wakas. Eto kasi 'yon. Yung huli, 'di ba, nagkaroon po ng pagdinig, mga kababayan, itong DOJ at itong Commission on Appointments. Pinatawag yung mga member ng DOJ kasama ng mga USEC, ASEC. Tapos, etong si Marcoleta, hindi pa rin mapigilan. Protection under that law. Kaya siguro umayaw na sila sa ICI. So what is their status now with the DOJ? Are you insisting that they restitute? How much? How do you compute it? If I may, Your Honor. Oh, yes. If I may, Your Honor, to be consistent, the Department of Justice... No, you were not consistent from the beginning. Huwag mo sasabihin to be consistent. There is no consistency here. Magkano ang gusto niyong restitute nila in the first place? Okay. Wala pa po sa estado na gano'n. So mga tweet, hindi mapoprocess talaga yan. Pinoproseso po namin, Your Honor, yung kanyang application. How can you process? May umiiyak ka. Sino kaya yun? Thank you so much, Boss Sharito Generoso. The application, Mr. Chair, if you're providing another requisite which is not even written in the law, you're imagining something that is not within the law. You are Department of Justice. Ito yung sinasabi ko sa inyo. You're supposed to be the chief. Pwede ho bang magdagdag, Your Honor? Halimbawa po, sa pagitan po ng pagpapalitan ng statement mula sa witness, sinabi ng isang witness, di ba, kasama ako sa sindikatong ito. Di ba? At dahil sa kumita ako, dito sa pagsali ko sa sindikatong ito, kumita ako ng 10 milyon. Paiya siya dito, di ba? Sa huba naman, hindi pa kukuhanin ng DOJ bago siya matanggap sa witness protection. Mga practical na aspeto lang po, Your Honor. So ano nga sinabi sa inyo ng mga diskaya? Na-determine ninyo kung magkano ang kinita nila? Kaya po, Your Honor... Nakuha nyo na ba? Did they admit to you na sila ay nangulimpat ng ganito karaming pera? I have to explain myself. Hindi ko dinidepensa ng mga taong yon. Meron tao na amin na ganito yung ninakaw namin. Ganito yung presyo. Mga kababayan, ayan narinig nyo yan. Yan po yung pinagbasihan dito ni Attorney Coyosa na kung saan po ay talaga naman, mga kababayan, nagtataka ito dito sa mga ugali, yung action nitong si Rodante Marcoleta na hindi niya po maipaliwanag. Pero alam naman natin, hindi lang niya talaga masabi bilang isang abogado. Tayo na lang, mga kababayan, ang magbibitaw. Kinukulit ni Senator Marcoleta na maging state witness yung mag-asawa. Malinaw naman yung batas na ang magdidesisyon kung ang isang akusado ay maaaring maging state witness at hindi na siya kakasuhan, ang Department of Justice, hindi ho mga senador. Correct. Pangalawa, malinaw din ho naman dun sa batas yung state
Witness Protection and Benefits Act, no? Section ano yan? Section 5D. Yan sinasabi dito. Malinaw sa batas na yan na bago ka gawing State state witness. witness at tatanggalin ka na dun sa mga akusado, Mm. kinakailangan pipirma ka ng tinatawag ng Memorandum of Agreement with DOJ. At yung DOJ pwede maglagay dyan ng mga terms and conditions para sa ganun, magkaroon ng hustisya. Yan na, maliwanag ha. Ang DOJ, ang nagbibigay ng terms and condition. Silang nagbibigay mga kababayan ng requirements. Oh, ito ang ano namin gusto naming gawin mo in order for us, mga kababayan, na ikaw ay ipasok namin para kami ay makonbinse na ipasok ka namin sa Witness Protection Program. Ito ang kailangan namin for yung sabihin natin for in good faith, 'di ba? Ito kailangan mong gawin, isoli mo yung mga gusto naming isoli mo. Hindi kailangan dito computein kung ano yung kung magkano yung ninakaw, sabi ni Marcoleta. Hindi nyo pa naman alam kung magkano ninakaw. Inamin ba niya kung magkano ang ninakaw nila? Pero umamin mga ka-GPnatics na ganito, na sila ay nagbibigay ng SOP para po makakuha ng mga maraming proyekto para sila po ay manalo, para sa kanila ibigay ang mga nasabing proyekto. Sa makatuwid, mga kababayan, noong una, 'di ba? Hindi rin nakatapos itong si Curly. Oh, etong si Sarah, ang tatay niya, oo, may lisensya. Pero walang-wala sila dati. Mga kababayan, kailan ba sila namayagpag? Panahon ni Digong Duterte, 2016. Sa makatuwid mga kababayan, lahat ng yaman nila na nakikita ngayon, pwede mong i-assume yan na lahat ito ay galing sa nakaw. Lahat ito ay galing sa pagbabribe mo sa mga politiko. Kaya nakuha mo lahat yung mga nasabing proyekto. At dyan kayo yumaman ng gusto. Di ba? Kasama na dyan yung provision dun sa batas na kinakailangan yung mga ilalagay sa State Witness Protection Program ay gagawin nila yung kanilang legal na obligasyon. Pag nagnakaw ka sa taong bayan, malinaw na legal obligasyon mo, ibalik mo yung ninakaw. Correct. Pwede rin niyang ilagay na kondisyon ng DOJ para ipakita na sincero ka. Correct. In good faith. Sincero. Diba, Marcoleta? Ano ba naman yan? Gusto nyo malibre, sabi ni Marcoleta. I-process nyo muna. Tapos kapag hindi nakipagtulungan, saka nyo tanggalin. Mga kababayan. Gusto ko lang kasi malaman kung sino yung mastermind. Napakatangang senador mga... Sorry guys, pero nasobrahan na talaga. Napakatanga, engot na senador, naturingang abogado. Isa lang ba ang pamamaraan niya, mga kababayan, para mahuli, makorner yung mga suspect na ito? Na alam naman natin, hindi lang suspect para sa atin ito. Talagang, mga kababayan, talagang guilty na. 'Di ba? Although sabi nila, ang mga suspect is innocent until proven guilty. Nakita naman natin sa mga ebidensya, 'di ba? Kung 'yun ang pagbabasehan natin, pwede na tayo mag-prejudge. Ibalik mo yung yaman mo ba, yung tinakaw mong pera ng bayan bago yung state witness. So, malinaw ko 'yun. So, nakakataka lang kung bakit paulit-ulit itong binabalik ni Senator Marcoleta. Nakakahalata na tuloy ang mga taong bayan. At isa pa ho, doon pa lang sa pagkatao nila. Natatawa rin si Attorney Coyosa. Coyosa pala, sorry. My bad, mga kababayan. Attorney Coyosa. Coyosa ako. Role dito sa ghost projects. Hindi naman sila yung ordinaryong participant. Correct. Kasama sila sa mga mastermind. Sila ang pinakamalaki. So, ang nakalagay kasi sa batas, the applicant should not appear to be the most guilty. Itong mag-asawang ito, sila yung may-ari ng lahat ng mga kumpanya at sila nag-corner ng lahat, mga bogus rig bidding. Exactly mga kababayan.
sa kanila nagsisimula, masasabi ko I assume, mga kababayan, na talagang sa kanila nagsisimula po ang korupsyon. Kasi kung hindi sila nagbabribe, mga kababayan, ng mga politiko, hindi siguro pwedeng mangyari itong ganitong bagay Kasi the mere fact na sila po ay nagpapadala dito sa mga politiko na to at sila ay nabibigyan ng proyekto dahil binibigyan nila ng SOP 25 to 30%, di ba? Diyan nagtutuloy umpisa ng korupsyon hanggang dun sa dulo. Sino ang panalo? Sila. Projects at mga payoffs sa mga senador at mga congressman. Without them, hindi nangyari yung krimen. Exactly. So hindi sila maituturing nating isa sila sa mga pinaka-guilty. So doon pa lang, disqualified na sila. Correct. So, at ito pa, meron namang ibang mga lower ranking officials sa DPWH at iba pang mga... Eto pa mga kababayan, yung tanong ko nga palagi, bakit Diskaya lang ang gusto nilang ipasok sa Witness Protection Program? Ang sagot lang dyan ni Marcoleta, kasi sila lang ang nagpangalan ng mga congressman. Bakit pag congressman, paborito nyo, pag mga senador, ayaw nyo? Yung iba nga may pinangalanan din mga senador Diba? Boss, ito kayo ba shoutout? Tao na less guilty. Mas maliit ang partisipasyon nila. At willing naman sila magsabi ng buo. Itong mag-asawang Diskaya kasi, pinipili lang nila kung anong sasabihin nila Obvious na may pinagtatakpan sila. So, hindi naman pwedeng ganung klaseng state witness. So, noon pa hanggang ngayon, dapat kasuhan na lang yan, ipakulong na lang sila, managot sila, at i-freeze na lahat ang asset nila para maibalik yung mga kinuha nila sa mga ghost Boss projects. Leonardo Apostol. Yes po, attorney, kasi ang parang kini-claim ni si Senator Marcoleta is yung mag-asawa lang daw ang nakapagbunyag, sila yung unang mga nagsabi ng mga pangalan na mga sangkot dito sa anomalya po na ito, yung ilang mga mambabatas, attorney. Well, hindi ko naman una-unahan yan yung kredibilidad at saka kumpleto ba yung kwento. Nagbanggit lang ng iilang pangalan, wala na. Ang dami namang sangkot yan. Mas maganda pa yung mga taga-DPWH, meron silang mga ebidensya. Nung sinabi sila, isubmit nyo yung mga ledger nyo, biglang wala. Pag tinatanong sila sa ibang mga sangkot sa kontrobersiya o pagnanakaw, biglang hindi nila naaalala. Selective memory sila Obviously, they are lying. Obviously, they are covering up for other people. Hindi ko nga alam kung bakit si Marcoleta, mga kababayan, talagang hangang-hanga pa yung mga DDS dyan. Si Marcoleta lang. Ibalik nyo sa Blue Ribbon. Ito yung mga legal luminaries. Kita nyo, liwanag. Napakasimple na kung mag-explain. Si Marcoleta, halatadong halatado. Obviously, nagsisinungaling yung mag-asawa na yun, Talagang selective yung kanilang mga sinasabi. May pinagtatakpan. Pero yun ang gustong gawing witness. Obviously, umaanggulo lang sila na, sige, magbigay ng konti, magbanggit ng konting pangalan, hindi na kami makakasunod. Sana, huwag tayong pumayag sa ganun. At tama ang... Kasi ang tripata ng mga Recoleta, ng Diskaya na to, may nangako na sa kanila. Ako, maninindigan ako sa statement ko na may nangako sa kanila. The moment pa lang, mga kababayan, na magbibigay sila ng tinatawag nilang affidavit, di ba? Yung kanilang salaysay. Na sabi ni Marcoleta ay wala na siyang time to give the information or the copy dun sa mga member ng Blue Ribbon. Di ba? Nung gabi, okay lang, hindi niya maibigay. Pero nung umaga, bago mag-start yung hearing, imposible na hindi niya maibigay. Baka naman nabigyan niya yung mga kasama niya, nakakampi niya, pero yung mga kalaban, like sila Kiko na member din, sila Lacson, ay hindi binigyan ng kopya ng kanilang sworn affidavit, mga kababayan, ng kanilang statement. Doon tayo nagtataka Di ba palagay ko, kinausap na to mga to, magbigay lang kayo ng iilan na mga impormasyon. Pero huwag niyong idadawit ito si ganito, si ganyan. Siyempre, obviously, kung sino yung gusto nilang ayaw idawit. Tapos, mga kababayan,
lumabas din sa panayam sa kanyang abogado, sila po ay pinayuhan na 2022 to 2025 lang ang ilagay dun sa kanilang salaysay. 'Di ba? So talagang itong mga ito, silang totoong may script. Sabi ni Marcoleta, wala daw script. Hindi pa ba script, mga kababayan, when you say dito lang from July 2022 onwards lang ang ibibigay mo, 'di ba? That's already mga kababayan, a command na sabihan scripted. OJ Secretary Remulla noon, Hello, Dali. Ombudsman na siya, na hindi sila pinagbigyan. Pati rin yung si Senador Lacson at iba pang senador, hindi talaga sila pinagbibigyan. Si Senador Marcoleta lang itong makulit Dahil nga, di ba, nakita na rin natin yung asawa pala niya, isang direktor doon sa isang insurance company na ginagamit ng mga diskaya. So, sana naman tigil-tigilan na niya yung ganyan. Kasi paulit-ulit na lang ho at hindi nakakalinaw sa taong bayan. Yon, mga kababayan, Marcoleta sa pool. Hindi lang kami na pangkaraniwang mga tao. Marami pang mas magagaling, mas matatalino sa amin. Silang tunay na matalino. Kung ikukumpara mo, parang gusto ko na talagang maniwala dun sa pahayag ni dating mga kababayan, Chief Justice Carpio, na kung saan, sabi niyang ganon, kung yahanay mo sa legal luminaries itong si Marcoleta, mga kababayan, siya po ay nasa lowest rank. Sabi pa nga ni yung si Justice Ascuna, hindi pa daw niya nakukuha yung peak, hindi pa niya nare-reach yung kanyang peak. 'Di ba? Kumbaga, mga kababayan, bubut pa si Marcoleta, tumanda na sa Kongreso, mga kababayan. Ayun. Siguro pangit din minsan na ikaw sunod-sunuran ka sa mga politiko, kahit matalino ka, imbes na nabibigyan mo ng time yung iyong profesyon, mga kababayan. Yan ang calling mo, yung profesyon mo Sabi pa nga nung umaaway sa akin dati, "Oy, GP, huwag mo nga inaaway si Marcoleta. Ano ngayon kung pumasok siya sa politika, calling niya yan." Sabi ko, tanga ka, Brad. Tanga ka, Brad. Di ka na nag-iisip. Kala ko matalino ka. Ang calling ni Marcoleta, ang trabaho niya, abogado. Okay? Sa iglesia, bawal makialam sa politika. Bawal pumasok sa politika. Ang calling niya dapat nandun lang siya sa pag-abugasya. Ngayon, kung nakikita natin, nagiging mapurol na ang utak ni Marcoleta, hindi kagaya ng mga to, kung kukumpara natin, lowest rank ka daw sa mga legal luminaries, mga kababayan. Kasi siguro, yung utak niya, pumurol na dahil sa pag-anib niya dun sa mga politiko na maging tuta, maging aso, himod-puwet. 'Di ba? Pero kung siya, tinutukan niya yung kanyang profesyon, malamang sa malamang, hindi siya matatawag na lowest rank. Doon lang siya bumabaw yung mag-ingay para daw umangat yung low rank ang mag-ingay. Grabe. Ayan mga kababayan. Ito, meron pa tayong isa. Ito naman ang pag-usapan natin. Sino ba to? Ito ang pag-usapan natin, si Mr. Hunk. Mga kababayan.